Mula sa ikalimang palapag ng isang abandonadong gusali, nakapiring na bumababa sa hagdanan ang 8 binata. Ito ang unang araw ng kanilang initiation rites sa sinalihang kapatiran. Silang 8 ay mga estudyante ng isang pribadong unibersidad. Baon ang pag-asang maipapasa ang mga pagsubok, nasasabik sila habang hawak ang balikat ng isa't isa. Dahan-dahan silang bumaba hanggang sa marating ang isang silid. Doon ay bumungad sa kanila ang isang kagalang-galang na tinig, ang boses ng kanilang master initiator na si Felix. Ngayong araw, masusubok ang inyong tatag at tibay. Ito ang araw kung saan mabibinyagan kayong 8. Handa na ba kayo? At sabay-sabay na tumugon ng pagsang-ayon ang 8 binata. Hindi ko marinig! Handa na ba kayo? Sa pagkakataong yun, mas malakas na ang ginawang pagtugon ng mga kalalakihan. Ikaw, handa ka na ba? Tila dumadagundong ang boses ni Felix sa loob ng silid habang nakatayo sa likuran ni Ricky. Yes, Master! Hubad ang kalahating katawan ng binata. Walang pang-itaas na saplot. Nakasandal ang 2 niyang kamay sa pader. Nakapiring ang mga mata. Kahit kinakabahan ay hindi siya nagpapahalata. Unang hataw ng pamalo ay pikit mata niyang nilabanan ang sakit. Dumapo ang padel sa likod ng kanyang mga hita. Masakit ba? Hindi po, Master. Muli na naman siyang hinataw ng pamalo. Sunod-sunod na dumapo yun sa magkabilang likod ng kanyang mga hita. Halos magpanting na ang kanyang mga tainga dahil sa sakit, ngunit kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga layunin. May mga pagkakataong natutumba na siya, ngunit pilit pa rin siyang tumatayo. Tagaktak na rin ang pawis sa buo niyang katawan. Impit siyang napapadaing dahil sa bawat pagdapo ng padel sa kanyang balat ay halos malapnos ito sa tindi ng pagkakahataw. Nang matapos ang initiation nila nung araw na yun, pagod at tila lantang gulay ang buong katawan ni Ricky. Nais man niyang lumiban muna sa pagpasok kinabukasan, ngunit hindi maaari dahil yon ang patakaran sa kanilang sasalihang kapatiran sa loob ng unibersidad. Pagkalipas ng 3 araw, nagtungo sa boarding house niya ang kanyang lola Martina. Inilihim niya sa matanda ang tungkol sa sinalihang fraternity. Si Lola Martina ang nagpalaki sa kanya dahil ang kanyang ina ay nangibang bansa para matustusan ang kanyang pag-aaral. Kumusta ka naman dito, Apo? Ayos naman po ako, Lola. May napakinggan kasi ako kahapon sa balita. Mayroon na naman daw isang estudyanteng namatay dahil sa hazing ng mga fraternity na yan. Ay, ewan ko ba sa mga kabataan ngayon? Alam naman nila kung gaano kahirap ang pagdadaanan sa pagsali sa mga ganyan ay nagpipilit pa rin. Ano ba ang makukuha nila? Makakakuha sila ng pribilehiyo, Lola. Magiging sikat sa university. Astig sila sa tingin ng mga kababaihan. Tapos, oras na mga ilangan sila ng tulong ay may malalapitan sila. Sa madaling salita, malaking tulong po ang kapatiran, Lola. Ay, basta, hindi talaga ako kumbinsido sa kababawan ng mga dahilan na yan. Bakit kailangan pasakitan ang sarili para sa katanyagan? Buhay nila yon, Lola. Bahala sila. Bakit panay tanggol ka, ha? Ikaw ba'y isa sa kanila, Ricky? Sus, si Lola talaga. Masyadong ma-issue. Kumain na nga kayo dyan. Bibili lang po ako ng ulam. Sinundan ng tingin ng matanda ang papalabas niyang apo. Naging mausisa ang kanyang mga titig sa buong katawan nito.
Saglit na naningkit ang kanyang mga mata nang mapadako ang tingin niya sa kung paano naglalakad ang binata. Kahit nakasuot ng pantalon si Ricky ay tila ba may kung ano siyang nararamdamang kakaiba sa aura ng kanyang apo. Tila ba matamlay ang binata, maging ang paglakad noon ay parang pilit lang na binubuhay. Mabait na bata si Ricky, maraming pangarap sa buhay. Isa na roon ay ang makaahon sila sa kahirapan. Kahit isang OFW ang ina nito, nakakapagpadala ng pera para sa mga pangangailangan niya. Hindi naman nalilingid dito kung gaano nagpapakahirap sa ibang bansa ang DH niyang ina. At para matulungan ang nanay niyang makapagpahinga na rito sa Pilipinas, kailangan niyang makatapos ng pag-aaral, nang sa ganun ay makakuha ng magandang trabaho. Mahal na mahal ni Lola Martina ang kanyang apo. Nag-iisang apo niya lang kasi si Ricky. Hindi na nag-asawa ang ina nito matapos na iwanan ng kanyang ama para sa ibang babae. Apo, bukas pa ako uuwi sa baryo natin. Magpahinga ka na muna at ako na ang bahala sa mga labahin mo. Talaga po, Lola? Aba, ang galing naman. Ano bang nakain nyo? Ba't dito kayo magpapalipas ng gabi, ha, Lola? Siyempre, namimiss kita. Batang ito, ikaw ba? Hindi mo ba namimiss ang lola mo? Siyempre po, namimiss ko kayo. Halika po kayo dito. Payakap nga po. Ay, ang apo ko, binata na talaga. Sa susunod niyan ay mag-aasawa ka na. Wala pa nga po akong girlfriend. Asawa na agad ang iniisip nyo. Pero huwag kayo mag-alala. Magka-girlfriend man ako o asawa man yan, hindi kayo mapapalitan sa puso ko. Kayong first love ko. Totoo ba yan? Oo naman po. Pero tama na tong drama natin, la. Maglalaba ka pa, di ba? Baka hindi ka na makapagkusot na maayos. Naiiyak ka na, oh. Ay, nakuloko ka talagang bata ka. Akin na nga yung mga labahin mo. Saka yung pantalon na suot mo, isasabay ko na. Sige na, palitan mo na yan. Matapos maisampay ng matanda ang mga damit ni Ricky ay sinilip niya yon. Mahimbing na natutulog ang binata sa maliit nitong kama habang nakadapa. Ang suot niyang cotton na shorts ay nahawi pa itaas, kaya nalantad sa matanda ang likod ng kanyang hita. Nagkukulay talong yun. Malapad na ang itinakbo ng kulay ubi nitong balat, kaya napatakip na lamang ng bibig si Lola Martina. Alam niyang ang mga pasang yun ay natamo ng kanyang apo galing sa pamamalo. Kung gayon, tama ang kanyang kutob. May itinatago nga si Ricky sa kanya. Nagpasya si Lola Martina na hindi na lamang uusisain pa ang apo tungkol doon. Bago siya umalis ay hinawakan niya na mahigpit ang kamay ng binata. Ricky, apo, kung ano man ang mga plano mo, sana'y matupad ng walang anumang malaking sagabal. Lagi kaming nakasuporta at nakaalalay sa iyo. Tandaan mo yan. Patnubayan ka nawa ng Panginoong Diyos. Sa pagkarinig ni Ricky sa mga sinabi ng kanyang lola ay parang may humaplos sa kaibuturan ng kanyang puso. Tila nakukonsensya siya dahil sa paglilihim niya doon. Ngunit kailangang gawin niya yon upang hindi na mag-alala pa ang matanda para sa kanya. Malaki ang tiwalang malalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok na ibibigay sa kanila, at oras na maging ganap na siyang miyembro sa sinalihang fraternity, marami ng pribilehiyo ang kanyang makukuha. Isa na doon ang magkaroon ng mga kapit sa malalaking tao sa industriya. Sa pagpapatuloy ng kanilang initiation rites, lalong tumitindi ang mga ginagawa sa kanila. Naroong habang nagre-recite sila ay biglang susuntukin ang kanilang mga braso. Kapag nagpo-push up sila ay may mga nakasakay sa kanilang likuran.
Kung minsan pa ay tinutuhod ang likod ng kanilang hita. Ang lahat ng yun ay kinaya ni Ricky. Patuloy siyang sumasabak sa mga hamon ng kanyang mga magiging kabrad. Nasa 20 katao ang humahatol sa kanya, at ang pinanghahawakan ni Ricky ay ang pag-asang makakaya niya ang lahat dahil karapat-dapat siyang mapabilang sa naturang kapatiran. Nang inanunsyo ni Felix na malapit na ang kanilang pagtatapos, sabik na sabik si Ricky. Sa wakas ay matutupad na ang matagal niyang pinapangarap. High school pa lamang, buo na ang loob niyang sumali sa isang fraternity. Kaya noong nabigyan ng pagkakataon, hindi na siya nag-atubili pang maging aplikante. Bilang neophyte, hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan. Ngunit para sa kanya ay hindi niya yon pinagsisisihan. Isang araw, biglang nakaramdam si Ricky ng pananabik na makita ang kanyang lola Martina. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Umuwi siya sa kanilang baryo na ilang oras ang biyahe bago marating. Abay, Ricky, napasugod ka, apo. May kailangan ka ba? Kulang ba ang iniwan kong pera para sa mga pangangailangan mo doon sa syudad? Hindi naman po. Umuwi lang po ako para makita kayo, Lola. Kumusta na po kayo? Ay, heto. Buhay na buhay pa naman. Lola naman eh. Ayos lamang ako, apo. Ikaw, kumusta ka? Okay naman po. Pumasok na muna tayo sa loob, La. May dala akong mga sahog para sa pansit. Ipagluto nyo naman po ako. Namimiss ko na po kasi yung luto nyo eh. Matapos maghapunan, hindi maipaliwanag ni Ricky ang lumukob na pangungulila sa kanyang dibdib. Pinuntahan niya si Lola Martina na nakaharap sa kanyang mga hugasin. Niyakap niya yon ng mahigpit na mahigpit mula sa kanyang likuran. Naglalambing na naman ang apo ko, ah. May hihingin ka ba kay Lola, ha? Wala pong kapalitang yakap ko, La. Gusto ko lang po magpasalamat kasi lagi kang nandyan para sa akin. Kahit 20 anyos na ako, binibaby nyo pa rin ako. Kaya maraming salamat po, Lola, ha? Bakit ganyan ka magsalita? Mag-aasawa ka na ba, ha? Si Lola naman, ho. Seryoso po ako. At gusto ko lang sabihin na mahal ko po kayo, Lola. Salamat po sa pag-aaruga sa akin. Kahit pasaway ako minsan. Mahal na mahal din kita, apo. Sana lamang ay wala kang itinatago sa akin. Maaari mong sabihin sa akin ang lahat ng pinagdadaanan mo. Pinapakonsensya mo naman ako, Lola eh. Bakit? Meron ba akong dapat malaman, ha? Meron po. Sana maintindihan niyo ako, Lola. Hindi ko naman gustong maglihim, kaso nga lang ay kailangan po eh. At sinabi na nga ni Ricky ang tungkol sa kanyang sinalihang fraternity. Pati ang kanilang mga ginagawa ay inilahad niya sa matanda. Itigil mo na kaya yan, apo. Nag-aalala ko sa kaligtasan mo. Bawal na pong umatras, Lola. Isa pa, malapit na nga ang pagtatapos namin eh. At pinapangako kong kakayanin kong lahat ng ibibigay nilang pagsubok. Ako pa. Ay, basta lagi ka lamang mananalig sa Panginoon. Lagi mong isaisip na kahit ano man ang mangyari, nandito lamang kami ng mama mo. Iwanan ka man ng buong mundo, kami ng mama mo ay laging nandito, nakasuporta sa'yo. Kinabukasan, bumalik na sa boarding house si Ricky. Nag-ensayo siya sa kanilang mga ire-recite para sa kanilang final initiation na gaganapin sa susunod na araw. Kinabukasan, sa isang abandonadong gusali na mayroong 5 palapag, dinala ang mga neophyte. Kasama na roon si Ricky. Nakapiring ang 8 habang nakikinig sa kanilang master. Ngayong araw ang inyong final initiation. Gagraduate na kayo. Pero bago kayo magsaya, dadaan muna kayo sa mga huling pagsubok.
matibay at tatag ng loob ang magiging puhunan ninyo. Paharap sa pader, nakapila ang 8 lalaki. Walang pang itaas na saplot, nakapaalang at ang tanging suot nila ay ang kanilang mga boxer shorts. 50 beses na iahataw ang paddle sa inyo. Ngayon natin masusukat ang tibay ng kalooban nyo. At mabilis na hinataw ng pamalo si Ricky. Sunod-sunod yon mula sa 20 kataong nagsasagawa ng ritual sa kanila. Pakiramdam ni Ricky ay tila sasabog na ang kanyang katawan dahil sa bawat paghataw ay katumbas ang 100% lakas. Nanginginig ang buo niyang kalamnan at habang tumatagal ay parang nawawalan na siya ng lakas. Nabuwal ang binata sa sahig, ngunit pilit siyang tumayo dahil nakasaad na sa isipan niya na ito ang araw na hindi niya susukuan. Tayo! Muling hinataw ng paddle si Ricky. Napaluhod siyang muli dahil sa hindi na niya kaya ang pamamanhid ng hita at binti. Nang dumapo ang pamalo sa kanya, ay malakas siyang dumaing. Ano ha? Susuko ka na? Hindi ako susuko, Master. Kaya ko pa, Master. Sumulyap si Felix sa iba pang mga kasamahan. Sumenya siyang muling ihataw ang pamalo kay Ricky. Sa puntong yun, nanginginig na ang buong katawan ng binata. Ngunit tiniis niya ang mga pasakit hanggang sa natapos ang 50 beses na pagpalo sa likod ng kanyang hita. Matapos yon ay humahangos na napasandal si Ricky. Ilang sandali pa ay dinala na naman sila sa kabilang silid. Doon ay pinaupo siya habang nakatali ang mga kamay. Pinasubo sa kanya ang isang imbudo. Nagbukas naman ng isang boteng alak si Felix at kaagad na ibinuhos yon sa imbudong nasa bibig ng binata. Dahil sa hindi niya yon inaasahan, ilang beses siyang napaubo habang pilit na nilalagok ang alak. Doon na siya nakaramdam ng paninikip ng dibdib, nahihilo at naduduwal. Napansin naman ng mga kasamahan ni Felix ang nangyayari sa binata. Agad nila itong kinalagan at binuhat papunta sa isang higaan. Mahina ka naman pala eh. Kaya ko... Master! Iiling-iling si Felix na iniwan si Ricky sa higaan. Sumuka na ang binata ng paulit-ulit, hanggang sa nandilim na ang kanyang paningin. Ilang minuto ang lumipas nang mapaubong muli si Ricky. Naalala niya ang lahat na nangyari. Sa pag-aalalang baka na pag-iwanan na siya ng ibang neophytes, pilit na iginalaw niya ang kanyang sarili. Ramdam niya ang sakit na dulot ng pamalo. Kahit nahihirapan na siyang huminga, ay pilit siyang gumapang para puntahan ang kanyang master. Ngunit nalaglag lang siya sa kamang kanyang kinalalagyan. Ang unang lumapat sa sahig ay ang kanyang ulo. Malakas na nabagok ang ulo niya, dahilan para muli siyang himatayin. Kaagad naman siyang nilapitan ng mga miyembro ng fraternity. Dali-dali siyang binuhat ni Felix para dalhin sa kanilang sasakyan. Ngunit nang nasa hagdanan na sila, nabitawan siya ng binata. At sa muling pagkakataon, ang kanyang ulo ang naunang lumapag sa konkretong sahig. Nagpagulong-gulong pa yon sa hagdanan. Ano ba? Tulungan niyo ako! Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Mabilis namang tumalima ang mga kasamahan ni Felix. Pinagtulungan nilang buhatin ang lupaypay na katawan ni Ricky. Isinakay sa kanilang sasakyan at pinaharurot yon papunta sa ospital. Nagtutulakan pa sila kung sino ang maghahatid kay Ricky dahil bawal na may makaalam na sila ang may kagagawan noon sa binata. Tawagin niyo na lang ang gwardya. Bilis! Nang maibaba na si Ricky, ay pinaharurot na nila papalayo ang kanilang sasakyan. Samantala,
Hindi maipaliwanag ni Lola Martina ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Agad siyang kumuha ng tubig para uminom, ngunit sa paghawak niya sa babasaging baso ay bigla itong nadulas mula sa kanyang kamay, dahilan upang mabitawan niya yon at mabasag. Diyos ko! Ilang minuto pa ang lumipas, matapos na mailigpit ang mga bubog mula sa nabasag na baso, nakatanggap ng tawag si Lola Martina sa telepono. Hello? Ay, magandang araw po. Gusto lang po naming ipaalam sa inyo na nasa ospital po ngayon ang apo ninyo. Si Ricky? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Hindi na nagbigay pa ng ibang impormasyon ang lalaking tumawag, matapos sabihin kung saang ospital dinala ang binata. Walang sinayang na sandali si Lola Martina, kaagad siyang nag-impake ng mga dadalhing gamit para puntahan ang kanyang pinakamamahal na apo. Pagkarating sa ospital, tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na anyo ni Ricky. Nakasuot na ang binata ng damit pang ospital. Maraming mga linya ng aparato ang nakakabit sa kanyang katawan, at ang mas malala pa ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng malay. Nurse, ano ba talaga ang nangyari sa apo ko? Lola, hindi pa po namin masasagot yan sa ngayon. Hinihintay pa kasi ang resulta sa mga test na isinagawa sa kanya. Ay, Diyos ko! Ang apo ko! Sino nagdala sa kanya dito? Hinatid lang po siya ng isang sasakyan, kaso hindi na namin nakilala kung sino ang mga kasama niya. Pero base sa gwardyang nakakita, mga lalaki raw po ang naghatid sa kanya dito. Malamang mga kasapi sila ng fraternity na sinalihan ng apo ko. Mukhang biktima nga po ng hazing ang apo niyo, Lola, base sa mga pasa sa likod ng hita niya. Napahagulhol na lamang si Lola Martina dahil sa sinapit ng kanyang apo. Lihim niya ring sinisisi ang kanyang sarili dahil sa wala siyang ginawa noong malaman niyang isang aplikante na ng kapatiran si Ricky. Sobrang nag-alala naman ang ina ni Ricky na si Mary Ann nang malaman ang nangyari sa kanyang anak. Kaya nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas para personal na maasikaso at maalagaan ang binata. Maraming mga araw ang inilagi ni Ricky sa ospital. Habang tumatagal siya roon ay mas lalong lumalaki ang kanilang bayarin. Lumapit naman ang ina ni Ricky sa mga kakilala at nagpatulong upang masampahan ng kaso ang mga taong sangkot sa panghihazing sa kanyang anak. Ilang araw pa ang lumipas, pwede nang iuwi sa bahay si Ricky. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, nailabas si Ricky sa ospital na walang babayaran. Sa loob ng kanilang bakuran, nakaupo sa wheelchair ang binata. Malayo ang tingin at wala sa sarili. Anak, hindi titigil si Mama hanggat hindi natin nakukuha ang hustisya. Pangako yan, anak. Hinaplos-haplos ni Mary Ann ang ulo ng kanyang anak, ngunit tila hindi siya naririnig nito. Ayon naman sa mga doktor, may parte sa utak ng binata ang napinsala dahil sa paulit-ulit na pagkabagok ng kanyang ulo. Kaya hindi na sila nakikilala pa ni Ricky. Hindi na rin ito nakakapagsalita at naging baldado na ang kanyang katawan. Ang mga kamay ni Ricky ay nangingisay-ngisay at tumutulo lang ang kanyang laway. Hindi nakakalakad o nakakatayo dahil sa maraming ugat nito ang naging paralisado. Tanging ang wheelchair na lamang ang nagsisilbi niyang mga paa. Ang dating masayahin at mabait na binata ay biglang naging parang lantang gulay dahil sa mga natamo nitong pinsala. Hanggang isang araw,
Taas noong nagpunta si Felix sa kanilang bahay, nag-aalok siya ng 100,000 piso para iurong na ang demanda laban sa mga taong sangkot sa hazing. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi mapapalitan ng salapi ang buhay na ninakaw niyo sa anak ko. Madam, hindi po ito suhol. Tulong po namin ito para kay Ricky. Malaking halaga na rin itong dala ko. Tsak na magagamit niyo po ito para sa patuloy na pagpapagamot niyo sa kanya. Pues, nagkakamali ka makukuha mong pananahimik namin dahil lamang sa pera niyo. Ipagpapatuloy ko ang kaso laban sa inyo. Kung ganon, maghihintay pa rin po ako ng ilang oras. Baka po sakaling magbago pa ang desisyon ninyo. Ang lakas naman ng loob mong pumunta rito para tapalan kami ng salapi. Hustisya ang hanap namin at sisiguruhin kung makukulungan lahat ng sangkot sa pag-hazing sa apo ko. Makakaalis ka na. Iginagalang ko po ang desisyon ninyo. Pero gusto ko lang din pong ipaalam na ang perang ito'y mapupunta sa may hawak ng batas dahil sa pagtanggi ninyo. Umalis ka na. Ayoko na marinig pa ang mga walang kwenta mong sasabihin. Sa korte na lamang tayo magkita. Yun ay kung aabot pa tayo sa korteng sinasabi ninyo. Hindi mo kami madadaan sa pananakot. Layas! Lumayas ka! Walang hiya! Nanginginig sa galit ang mag-ina habang tinatanaw si Felix papasok sa kanyang sasakyan. Yayakap ka rin sa rehas. Oras na may panalo namin ang kaso. Sana nga lamang ay hindi magbulag-bulagan ang batas, Marian. Maimpluwensyang tao pa naman ang makakalaban natin. Ilang buwan din ang ginugol nina Lola Martina at Marian upang mapatunayan at makasuhan ang ilang mga personalidad na sangkot sa nangyari kay Ricky. Ngunit bigo silang makuha ang hustisyang pinakahihintay. Ayon sa nakalap nilang mga impormasyon, pinagtatakpan umano ng otoridad ang mga miyembro ng fraternity. Dahil may koneksyon ang leader nilang si Felix sa mga mataas na opisyal. Nay, masyadong mailap ang hustisya para sa atin. Ngayon ko lang napatunayang ang batas ay para lamang sa mayayaman at makapangyarihan, hindi sa katulad nating mahihirap. Hayaan mo, anak. Pasasaan ba't makakaganti rin tayo sa kanila? Hindi man pabor sa atin ang batas ng tao. May paglalagyan naman sila sa batas ng dilim. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Sandali, hindi ko yata gusto yung tumatakbo sa isip ninyo. Wala na akong iba pang alam na paraan para makuha natin ang hustisya para sa aking apo. Maliban dito. Hindi ako makakapayag, Nay. Ayokong pati kayo ay matanda na ako, anak. Nay. Hindi alam ni Mary Ann kung papaano makukumbinsi ang ina na wag nang ipagpatuloy pa ang nais niyang gawin. Ayaw niyang mapahamak si Lola Martina, pero parang may nagsasabi sa kanyang kailangan nilang makuha ang hustisya para sa kanyang anak sa pamamagitan noon, dahil wala silang kalaban-laban sa mga taong may hawak ng batas. Isang araw, nagpunta si Lola Martina sa universidad na pinapasukan ni Ricky. Matyaga siyang nagmatsyag at naghintay ng pagkakataong makasalubong ang lalaking nagngangalang Felix. Hindi na siya mahihirapang kilalanin yun dahil minsan niya na itong nakita nung pumunta ang binata sa kanilang bahay. Nagpakawala ang matanda nang makahulugang pagngisi nang matanaw niya ang lalaki. Mag-isang naglalakad si Felix at pasipul-sipul pa. Wala na siyang sinayang na sandali at kaagad na sinalubong yun. Kumusta, binata? Uy, kayo yung lola ni Ricky, di po ba? Ba't kayo nandito? Ikaw talaga ang sadya ko. Bakit lola? Anong kailangan niyo sa akin? Hulaan ko. Nagbago ng isip niyo tungkol dun sa perang tinanggihan niyo, ano? Gusto ko lang malaman kung paano niyo kinawawa ang apo ko.
Sa anong paraan niyo siya pinahirapan? Alam niyo, Lola, may oath of silence kaming sinusunod sa organisasyon, kaya hindi ko masasagot yung mga katanungan niyo. Ganun ba? Hindi nga siya nakatikim kahit kurot mula sa akin. Tapos kayo, nawala namang ambag sa buhay niya. Ganun-ganun na lamang siyang pinasakitan. Para lang po sa kaalaman niyo, ha? Kusang nag-apply ang apo niyo dahil gusto niya mapabilang sa organisasyon namin. Hindi namin siya pinilit o kinaladkad. Alam niyang pwede mangyari sa kanya. Malas lang talaga siya dahil hindi niya natapos ang proseso. 8 sila, pero tanging siya lang ang nag-collapse. Alam niyo kung bakit? Dahil mahina ang loob niya. Walang ibang dapat nasisihin kundi siya, hindi kami, o ang kahit na sino man. Kasalanan niya kung bakit siya nagkaganon. Siya ang sisihin niyo. Naintindihan niyo? Dahil sa galit, hindi napigilan ni Lola Martina ang kanyang sarili. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at lumagapak ang kanyang palad sa pisngi ni Felix. Pasalamat kayo't hindi ako pumapatol sa matanda. Ay, hindi pala. Pasalamat kayo dahil maraming nakatingin sa atin. Kung nagkataong tayo lang dalawa, baka hindi na kayo makauwi ng buhay. Walang hiya ka. Alis na ako. Tabi nga dyan. Akmang aalis na ang binata nang hablutin ni Lola Martina ang kanyang suot na polo. Ano ba? Baka gusto niyong magtawag pa ako ng gwardya at ipakaladkad kayo palabas. Magpabayad ka. Pagbabayaran mong lahat ng ito. Tandaan mo yan. Dadanasin mo ng 7 beses ang sakit na ibinigay mo sa apo ko hanggang sa lumuhod ka sa akin at magmakaawa. Baliw. Gwardya! Magtawag ka kayo ng gwardya! May matandang baliw dito na nanakit sa akin! Dalihan niyo! Hindi na pinatapos pa ni Lola Martina sa pagdadrama ang binata. Binitiwan niya na ang polo nito, ngunit siniguro niyang may nakuha siya mula rito. Nakangisi siyang lumabas ng unibersidad habang nakapaloob sa nakakuyom niyang palad ang isang bagay na gagamitin niya sa kanyang paghihiganti. Ricky, apo, sa wakas, makakaganti na rin tayo. Sa mundong ginagalawan nila, sila ang batas, sila ang nasusunod. Subalit sa batas ko, ako ang magbibigay parusa at sa akin sila luluhod. Punong-puno ng determinasyon ang kabuuang anyo ng matanda. Samantala, pagsapit ng gabi, sa loob ng sariling silid ay seryosong pinagmamasdan ni Lola Martina ang kanyang mga kagamitan sa pambabarang. Matagal niya nang ginagawa yun, lalo na sa tuwing may matinding pinagdadaanang problema, ang pambabarang lang ang nakakatulong sa kanya. May iilang nakakaalam ng kanyang sikreto, mga malalapit niyang kaibigan na kung minsan ay binabayaran siya para magbigay ng parusa sa mga taong nakakaalitan ng mga yun. Hindi biro ang kanyang gawain dahil konting pagkakamali lang, tiyak na buhay niya ang magiging kapalit. Pero magkaganon pa man ay handa siyang harapin ang kahit sinong albularyo na makikialam sa kanya. Sa bawat barang na ipinapataw ni Lola Martina, ang kapalit ay pagkalagas ng kanyang ngipin. Ang mga yun ang siyang nagiging kabayaran, at sa puntong ito, ang iaalay niya naman ay ang kanyang paningin. Hindi bali ng mabulag basta maiganti lang niya ang kanyang pinakamamahal na apo. Nagsimula nang magtirik ang matanda ng isang kulay itim na kandila at pinagitnaan ng 4 na kulay puti. Akmang sisindihan niya na yon nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Nay, pwede po ba tayo mag-usap? Bukas na, anak. May ginagawa ako. Alam kong may pinagkakaabalahan kayo at alam ko kung ano yan. Anak naman, pagbigyan mo na ako. Ayaw mo bang maparusahan ng maysa? Buksan niyo muna tong pinto, Nay.
Naiinis man ay nilukuban muna ni Lola Martina ang kanyang mga gamit ng itim na kumot bago pinagbuksan ang kanyang anak. Ano ang pag-uusapan natin? Nay, may ibang paraan pa para makuha natin ang hustisya. Huwag naman sa ganito. Hindi niyo ba alam na kasalanan yan? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Mary Ann, pinagbigyan na kita dati nung iniwan ka ng asawa mo para sumama sa ibang babae. Ayaw mong barangin ko siya, hindi ba? Ayaw mo siyang masaktan dahil kasama niya ang... Tama na, Nay. Hindi na natin may babalik pa ang nakaraan. Yun na nga. Kaya sana naman ay huwag mo na akong pakialaman ngayon. Hindi mo ba nakikita? Para ito kay Ricky, sa anak mo. Buhay pa si Ricky, Nay. Pasasaan ba't lalabas din ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanya? Mary Ann naman, huwag kang magbulag-bulagan. Pera ang sagot para makuha natin ang sinasabi mong hustisya. Wala tayo nun. Wala tayong salapi na ipantatapal sa mga mukha ng mga walang hiyang yon. Pero Nay, alam kong may kakibat itong gagawin ninyo. Paano na lamang ako? Paano na kami ni Ricky pag may nangyaring masama sa inyo? Walang masamang mangyayari sa akin. Mabubulag lamang ako. Ano? Paningin niyo magiging kapalit sa gagawin niyo, Nay? Sige na, puntahan mo na ang anak mo. Walang nagawa si Mary Ann para awatin ang kanyang ina nang pinagsaraduhan na siya nito ng pintuan. Talagang buo na ang desisyon ng matanda. Dahan-dahan na lamang siyang bumalik sa silid ni Ricky. Nang masilayan ni Mary Ann ang kanyang inak, ay napaiyak na lamang ang babae. Marahil tama nga ang kanyang nanay. Buhay nga si Ricky, ngunit pinatay na ng mga taong yun ang pag-asang matupad pa ang kanyang mga pangarap. Handa naman siyang pagsilbihan ang kanyang pinakamamahal na anak. Ang tanong nga lamang ay makakaya ba niyang makitang malaya ang mga lumapastangan dito, samantalang naghihirap ang binata sa kanyang naging sitwasyon. Magbabayad kayong lahat. Samantala, ipinagpatuloy ng matanda ang nasimulang gawain. Mula sa maliit na bote, pinakawalan niya ang isang mabuhok na higad na kulay itim. Humayo ka at puntahan mo ang may-ari nitong hawak ko. Hindi muna natin siya papatayin. Ipapalasap muna natin sa kanya kung gaano katindi ang aking puot at galit. Inilapag ni Lola Martina ang hawak niya at ipinatong doon ang mabuhok na higad. Bumulong-bulong siya ng mga orasyon at humalo sa hangin ang kanyang halakhak nang matapos siya sa kanyang ginagawang ritual. Samantala, mahimbing na natutulog si Felix sa kanyang malambot na kama. Malakas kong humilik ang binata na umaabot hanggang sa labas ng kanyang kwarto. Nang biglang tila may bumara sa kanyang lalamunan, ang malakas niyang paghilik ay napalitan ng sunod-sunod na pag-ubo. Halos mapigtas ang kanyang hininga dahil doon. Mabilis siyang lumabas ng kwarto para magtungo sa kusina. Nagmamadali siyang kumuha ng baso upang lagyan ng tubig mula sa kanilang water dispenser. Nakailang lagok pa siya bago humupa ang pangangati ng kanyang lalamunan. Lintik na ubo to ah. Muli siyang bumalik sa kanyang kwarto para sumampa sa kanyang kama. Pataob niyang ibinaon ang sarili doon. Ilang sandali pa, muli na naman siyang inihit ng pag-ubo. Walang hiya. Ano ba to nangyayari sa akin? Napabalikwas siya ng bangon at padabog na naupo. Walang tigil ang pag-ubo ng binata.
Nangangati ang kanyang lalamunan at ramdam niya ang pag-init sa loob noon. Naluluha na ang kanyang mga mata dahil sa walang tigil na pag-ubo. Sinaltik-saltik pa niya ang kanyang dibdib ng makailang ulit para maibsan ang kanyang nararamdaman. Muli siyang lumabas ng silid para magtungo sa kusina. Doon ay nakasalubong niya ang kanyang ama na si Dr. Danny. Ano nangyayari sa iyo, Felix? Ewan ko ba pa, bigla na lang akong inubo ng inubo eh. Naistorbo tuloy ang pagtulog ko. Eto ang gamot. Kanina pa kasi kita naririnig na kumakahol dyan. Ininom naman agad ni Felix ang kapsula na ibinigay ng kanyang ama. Ramdam niyang tila may humaharang sa loob ng kanyang lalamunan, dahilan upang hindi niya malunok ang nasabing gamot. Sa muli niyang pag-ubo ay nailabas niya pa yun. Pa, mukhang may problema yata ang lalamunan ko. Parang may kung anong nakabara sa loob eh. Titingnan ko yan bukas, anak. May aasikasuhin pa kasi ako. Sige na, ha? Subukan mong inumin ulit yan. Matapos iwanan ng ama, muling sinubukan ni Felix na lunukin ang gamot at tagumpay naman niyang nagawa yun. Pagkatapos noon ay tumigil na rin agad ang kanyang pag-ubo. Sobrang effective naman yata ng gamot ni Papa. Bago siya pumasok sa loob ng kanyang silid, ay pinakiramdaman niya muna ang sarili. Nang masigurong hindi na kumakati ang lalamunan, ay binuksan niya ang pinto at pataob siyang sumampa sa kanyang kama para makatulog na. Kinaumagahan, nagising si Felix na malat ang boses. Ramdam din niya ang pamamaga ng kanyang lalamunan. Ilang sandali pa, biglang nangati ang kanyang leeg. Nang kamutin niya yon ay unti-unting nanikip ang kanyang balat. Ramdam niya ang pangangapal noon, kasabay ang pagkalat ng pantal sa kanyang batok. Ay, ang kati naman. Makaligo na nga lang. Pagkatapos maligo ay muli niyang sinipat ang sarili sa salamin. Ngunit laking gulat niya nang masilayan ang leeg niyang halos dumoble ang pamamaga. Ha? Bakit ito nagkaganito? Bigla siyang napaubo sa puntong yun at nangilabot siya nang may lumabas sa kanyang bibig, mga balahibo ng kung anong insekto. Nasa tansya niya ay umabot ng 1 baso ang dami. Ano mga ito? Bakit? Saan ito nanggaling? Dahil sa takot, kaagad niya yung itinapon sa labas ng bintana. Dala ng kilabot ay nanginginig pa ang kanyang mga daliri. At tinatambol ng kaba ang kanyang dibdib. Hindi mapakali si Felix dahil sa nangyari, kung kaya tinawagan niya ang doktor niyang ama. Pinapunta siya nun sa klinik sa katiningnan. Binigyan din siya ng ilang gamot para sa namamantal niyang leeg. Mabuhok na higad lang yata ang dumapo sa iyo, Felix eh. Kaya nagkaganyan ang balat mo. Mga buhok ka mo ng insekto nakita mo, di ba? Ganun talaga kadami, pa. Imposible naman yata. Lumabas pa mula sa bibig ko. Baka namamalikmata ka lang. Anong namamalikmata? Kitang-kita ko. Ang linaw-linaw pa. Sige na, Felix. Marami pa akong asikasuhin. Mag-usap na lang tayo mamaya sa bahay, ha? Ano pa nga ba magagawa ako? Ganyan naman kayo lagi. Simula nang magkaisip, namulat na si Felix na laging nakasentro ang atensyon ng kanyang mga magulang sa kani-kanilang mga trabaho. Ang ama niya ay laging nasa klinika, samantalang ang kanyang ina ay abala sa kanilang negosyo. Ngunit magkaganon pa man, laging nasusunod ang layaw ng binata. Pinalaki siya sa pera, kaya lahat ng bagay na gustuhin niya ay agad niyang nakukuha at nababayaran. Ngunit sadyang may isang bagay ang hindi nila kayang ibigay sa kanya, sapat na panahon para sa kanilang anak. Makalipas ang 3 araw,
Nawala ang pamamantal sa leeg ni Felix. Akala niya ay tuluyan na yung gumaling. Subalit laking gulat niya nang mapansin ang unti-unting pagkawala ng kanyang boses. Idagdag pa ang literal na pangangati ng kanyang lalamunan. Nais niya mang magpakonsulta sa ama, ngunit pinigilan niya na lamang ang kanyang sarili. Lagi na lang itong nagmamadali kung siya na ang kausap. Mabuti pa ang ibang pasyente, inaasikaso noon ng mabuti. Kaya naman, uminom na lamang siya ng gamot para sa allergy. Ngunit tila mas lumala pa ang karamdaman niya dahil sa mga yun, sapagkat sa bawat pag-inom niya, parang dumodoble pa ang pangangati at paninikip ng kanyang lalamunan. Ay, buwisit naman buhay to! Hanggang isang araw, paggising ni Felix, maginhawa na ang kanyang pakiramdam. Nawala na ang sakit sa kanyang lalamunan. Inulit-ulit niya pa ang paglunok ng laway para siguraduhin na wala na nga siyang nararamdamang kakaiba. Napangiti na lamang siya ng makontento sa kanyang ginagawa. Nakaugalian na ni Felix ang pagharap sa salamin matapos maligo. Kampante siyang nakatayo habang malapad ang ngiting nakarehistro sa kanyang muka. Subalit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang bukol sa kanyang leeg. Malaki na yon na maikukumpara sa bola ng tenis. Ha? Ano to? Goiter? Kay lalaki kong tao, may tumumong goiter sa leeg ko. Pero, bakit bigla na lang lumaki ng ganito? Ano to? Magic? Hinawakan niya ang bukol at pinisil-pisil. Matigas yun na parabang siksik na siksik sa laman. Wala naman siyang nararamdaman na kahit anong sakit. Naudlot tuloy ang lakad niya nung araw na yon. Nahihiya siyang lumabas at magpakita sa mga tao dahil sa bukol niyang bigla na lamang sumulpot sa kanyang leeg. Kaya naman, nagkulong na lamang siya sa loob ng kanyang silid buong maghapon. Kinagabihan, bilang sumikdol ang paninikip sa bukol ni Felix, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman dahil para na siyang sinasakal. Pumipintig-pintig pa ang pagkirot noon na parabang naghahakot ng nana. Dahil sa tindi ng nararamdaman, napahawak na lamang siya sa kanyang leeg habang dumaraing. Nanginginig ang buo niyang kalamnan dahil sa rumaragasang kirot sa kanyang bukol. Pawisan na rin siya habang nakasalampak sa sahig. Pakiramdam niya ay papanawan na siya ng ulirat nung mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras ng pasakit, kumalma na ang pagkirot ng kanyang bukol. Nakahinga na rin siya ng maluwag hanggang sa dahan-dahan na siyang tinawag ng antok. Kinabukasan, paggising ng binata ay sumasakit ang buo niyang katawan na parabang galing sa napakatinding pagod. Matamlay siyang bumangon habang kinakapa-kapa ang kanyang leeg. Laking pagtataka niya nang nawala na ang kanyang bukol. Saan napunta yun? Wala na! Nawala na! Para masiguro na nawala na nga ang bukol, halos takbuhin na ni Felix ang salamin. Napatalon pa siya sa tuwa nang makitang wala na yun sa kanyang leeg. Lumunok pa siya ng paulit-ulit para tiyakin kung may kakaiba ba sa kanyang lalamunan. Ayos! Nawala na nga! Samantala, nahihilam sa mga luha ang mata ni Lola Martina habang pinagmamasdan si Ricky. Abala ang kamay niya sa pagpunas sa mga tumutulong laway ng kanyang apo. Sinusumpa ko, apo, pagbabayarin natin sila ng mahal. Lalong-lalo na ang animal na Felix na yon. Magbabayad siya.
Paglalaruan ko siya at pahihirapan ko siya ng husto hanggang sa gumapang siya sa lupa. Ang walang kamalay-malay na si Ricky ay wala pa rin sa kanyang sarili. Walang naririnig, hindi makapagsalita. Malayo ang tingin na animoy wala ng buhay ang paligid. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Felix, dinalaw siya ng isang pamilyar na imahe sa kanyang panaginip. Papatayin kita, Felix! Mariin siyang sinakal ni Lola Martina. Ang matatalas nitong kuko ay bumabaon sa kanyang lalamunan, at sa isang iglap lang ay biglang nag-iba ang anyo ng matanda. Nagkaroon ng mga butlig ang buong muka noon. Naging kulay itim ang mga ngipin nitong nakalabas dahil sa ginagawang pagngisi. Nanlilisik ang mapupulang mata ng matanda at bigla itong nagkaroon ng isang pares na sungay. Ibabaon kita sa impyerno! Biglang napasinghap ang binata at tuluyan ng nagising. Matindi ang pagkabog ng kanyang dibdib bago ay bumalikwas ng bangon. Hingal na hingal, butil-butil ang pawis na naglalandas sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. Buti naman bangungot lang, pero parang totoong-totoo. Nang sumunod na gabi, ibang eksena naman ang kanyang nakita sa kanyang panaginip. Nasa ilalim umano siya ng hukay, nakahiga sa loob ng isang kahoy na kabaong, at ang harapang tumatabon ay salamin. Nais niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig, hanggang sa unti-unti na siyang tinatabunan ng lupa ng kung sino. Habang patuloy ang paglapag ng mga lupa sa ibabaw ng kabaong, unti-unti ring naninikip ang kanyang dibdib, hanggang sa hindi na siya makahinga. Bigla siyang nagising at nasapo ang kanyang dibdib. Napatingin siya sa orasang nakasabit sa dingding, 3:00 pa lang ng madaling araw. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit lagi na lang akong dinadalaw ng masasamang panaginip gabi-gabi at lagi rin akong nagigising kapag ganitong oras na? Iba't ibang nakagigimbal na senaryo ang nagpapakita sa kanya sa bawat gabing nahihimbing siya sa pagtulog. Nang nabanggit niya naman yon sa kanyang ama, sinabi lang nitong huwag matutulog ng busog o di kaya ay kumakalam ang sikmura. Baka atakihin siya sa puso kapag lumala ang kanyang bangungot. Nang mga sumunod na araw, 3 gabi na walang bumabagabag kay Felix, ngunit ng ika-4 na araw, muli na naman siyang dinalaw ng masamang panaginip. Sa loob ng kanyang sariling silid, pataob na nakahiga ang nakahubad na si Felix, nang bigla na lamang pinagbabayo ng matigas na bagay ang likod ng kanyang hita. Napahiyaw siya dahil sa sakit. Gusto niyang tumayo at manlaban, ngunit parang ipinako na siya roon. Nais niyang makita kung sino ang gumagawa noon sa kanya, ngunit bigo siyang masilayan ang naturang nilalang. Tanging pagsigaw na lamang ang kanyang nagagawa. Ilang minuto rin ang itinagal ng pambabayo sa kanya. Ramdam niya ang pagpulandit ng dugo mula sa kanyang hita. Pakiramdam niya ay nadurog na ang kanyang mga buto. Hanggang sa tumigil na rin yun. Naigalaw niya rin sa wakas ang buo niyang katawan. Nang kapain niya ang kanyang likod na hita, mga uod ang kanyang nahawakan. Dahil sa bumalot na pagkabigla ay sinuri niya yon, at ang bumungad sa kanyang paningin ay ang sugatan niyang mga paa. Maraming uod ang gumagapang doon, at ang mas nakapagbigay ng panghihilakbot sa kanya ay nang masipat niya na naaagnas na ang kanyang katawan.
Ang paligid niya ay biglang nag-iba. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili sa loob ng isang hukay, nanlilimahid at napapalibutan ng mga naglalakihang bulate. Buisit na panaginip to. Tumayo siya at sinipat ang orasan. Ganoong oras pa rin nang siya ay magising. Ano bang meron sa'yong 3:00 ka? Dala ng sobrang galit, hindi niya na napansin ang mga tumutulong likido mula sa kanyang leeg. Uminom siya ng tubig sa kusina at doon ay may naamoy siya na kakaiba. Iginala niya ang kanyang paningin, ngunit wala naman siyang nakitang bulok na pagkain o di kaya ay patay na daga. Nang walang ano-ano ay napakamot siya sa kanyang leeg. Nakapa niya doon ang malapot na likido. Inamoy niya yun at napatayong bigla dahil sa amoy nitong nakakasulasok. Mabilis na nagtungo si Felix sa harapan ng salamin. Hindi maipinta ang kanyang muka nang masilayan ang nakakapangilabot at nakakasukang sugat na naglalabas ng dilaw at mabahong likido. Malaki ang sugat niyang yun na sakop ang harapan ng kanyang leeg. Sa pinakagitna nito ay mayroong pabilog na maliit na butas. Kaya naman patakbo siyang nagtungo sa silid ng kanyang ama. Pabuksan mong pinto, pa! Ano pa ba, Felix? Madaling araw pa lang eh. Dinig na sa buong bahay ang pambubulahaw mo. Ano bang problema mo, ha? Pa, tingnan yung leg ko. Ano nangyari dyan? Ba't nagkaganyan yan? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Katawan mo yan. Gumagamit ka ba ng pinagbabawal na gamot? Hindi bigla na lang yung sumulpot dyan eh. Ay naku, ewan ko sa'yo. Tingnan natin yan mamaya. Maligo ka na nga muna doon tapos linisin mo yung sugat mo. Iba ng amoy eh. Masakit sa ilong. Pero pa... Wala nang pero. Felix naman, patulugin mo ako. Kaalis lang na mama mo eh. Himala, dito siya natulog. Di ba laging busy yun sa negosyo niya? Huwag kang magsalita ng ganyan sa mama mo, Felix. Lahat ng pagsisikap niya para sa iyo yun. Para sa atin. Sabi ko nga eh. Ang galing, di ba? Sige na pa, kita na lang tayo mamaya sa klinik. Tila may pagtatampong tumalikod na lamang si Felix sa kanyang ama. Sino nga ba naman ako para paglaanan niyo ng panahon? 8:00 ng umaga, dumating si Felix sa klinika ng kanyang tatay. Nayayamot siya habang nakaupo sa labas at hinihintay kung kailan siya tatawagin. Ganito naman palagi ang kanyang sitwasyon. Laging inuuna ng kanyang ama ang ibang mga pasyente. Ang galing talaga ng mga magulang ko, oo. Nag-iisang anak na nga lamang ako, hindi pa nila ako maasikaso. Paano pa kaya ako nagkaroon ako ng mga kapatid? Felix, pumasok ka na rito. Dumaan siya sa maraming tests bago pinatanggal ni Danny sa kanya ang balabal na nakapulupot sa kanyang leeg. Iba na talaga ang amoy nitong sugat mo. Saan mo ba ito nakuha, ha? Anong una nangyari dito? Bakit lumaki to ng ganito? Hindi ko nga alam pa. Anong hindi mo alam? Anong una mo naramdaman? Sumakit ba? Nangangati? Nagkabukol ba o nagkaroon ng maliit na sugat hanggang sa kumalat? Ang natatandaan ko, lagi akong nauubo tapos makati pa. Nangangati. Baka allergy tapos nagka-impeksyon ng sugat sa kinamot mo kaya lumaki ng ganito. At may nabuong bukol dito mismo sa leg ko. Malaking bukol yun. Kaso, bigla na lang nawala eh. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Felix. May bukol bang nawawala lang ng isang iglap? Ano yun, magic? Tapatin mo nga ako. Gumagamit ka ba ng droga? Pa, bakit pa ayaw niyo maniwala sa akin? Nagsasabi ako ng totoo. Hoy, Felix, lahat ng kapalpakan mo dyan sa paghihising mo, ginagawang ko ng paraan. Lahat ng mga sabit mo ako naglilinis. Oras na malaman kong nalulung ka sa iligal na droga, ako mismo magpapakulong sa'yo. Wala nga akong bisyo, pa. Tigilan niyo nga ako.
Bakit mahirap na hirap kayong paniwalaan ako? Anak niyo ako, pa. Anak nga kita, tungkulin kong ilayo ka sa kapahamakan. Yan naman pala. Dapat gawin yun lahat na makakaya nyo para mawala tong visit na sugat ko. Doktor kayo, di ba? Bago kita bigyan ng kung ano-anong gamot, kailangan muna natin malaman ang resulta ng lab mo. Sa lahat ng test na isinagawa kay Felix, walang makita si Danny na kahit anong makapagpapaliwanag sa lumalalang sugat ng kanyang anak. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo lamang lumalala at lumalalim ang butas na nasa gitna ng malaki niyang sugat. Ang mga balat sa gilid nito ay tila naagnas na at namamaga pa ng husto. Ang kirot na kanyang nararamdaman ay patindi ng patindi sa bawat oras na lumilipas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan, Felix. Kailangan nating humanap ng paraan para gumaling ka. Pa, doktor kayo. Akala ko ba kaya niyo akong pagalingin? Paano natin malulunasan yan? Negative lahat ng test na ginawa namin sa'yo. Pati nga kaibigan kong dermay, nilapitan na natin pero wala talaga. Aray, ang sakit. Hindi ko may paliwanag ang kirot at hapdi na nanunuot sa ilalim ng sugat ko. Lalo pang nadagdagan ang paghihirap ni Felix nang marinig niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang kalagayan. Pagod ako sa trabaho tapos pag-uwi ko dito, problema pa rin ang kakaharapin ko. May sakit si Felix, hindi mo ba nakikita? Kailangan mo siyang asikasuhin. Doktor ka naman, di ba? Anong silbi ng propesyon mo kung hindi mo masusolusyonan ang problema ng anak mo? Chin, huwag mong ibahin ang usapan. Ang issue dito, ang sakit ni Felix. Bakit? Hindi ba related sa sakit niya ang pagiging doktor mo? Gamutin mo siya. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang tulungan ng mga nangangailangan. Tumahimik ka, Chin. Baka saan pa mapunta tong pagtatalo natin? Pwes, huwag mo akong idamay dyan kung ayaw mo ng gulo. Tumahimik ka na sabi. Baka marinig ka ng anak mo. Nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha ni Felix nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Kahit kailan, hindi niya naramdaman ang pagmamahal nito. Laging pabulyaw kung siya ay kausapin. Pakiramdam niya galit ito sa kanya. Ni hindi siya nito magawang ipagluto nung siya ay bata pa. Lagi lamang yung nakaasa sa mga katulong. Kahit noong elementary at high school siya, mga kasambahay lang lagi ang dumadalo sa mga meeting, maging sa kanilang family day. Kailanman ay hindi niya naramdaman ang presensya ng kanyang ina bilang magulang, na handang umalalay sa kanya sa hirap man o ginhawa. Isang araw, habang nililinisan ni Felix ang sugat niyang kumikirot, nakatanggap siya ng text mula sa isang kaibigan. Gusto raw nitong tumulong para malaman kung bakit nagkakaganoon ang kanyang leeg. Ayon dito, isang albularyo daw ang makakatulong sa kanya. Dahil baka pinaglalaruan siya ng mga elemento, lamang lupa o di naman kaya ay taong may taglay na lihim na karunungan. At dahil hindi naniniwala si Felix sa mga ganong bagay, tinawanan lamang niya ang kanyang kaibigan. Nang minsang pumunta siya sa klinik ng kanyang ama, namataan niya ang isang matandang lalaki, natitig sa leeg niyang may benda. Hindi ba't ikaw yung anak ni Doc Danny? Anong nangyari dyan sa leeg mo? Nagkasugat po, tapos kumalat na sa buong leeg ko. Baka po, diabetic lang siguro po ako. Baka? Ibig sabihin ay hindi ka sigurado? Alam mo, iho, may mga bagay na hindi saklaw ng medisina. Kung ako sa'yo, magpatingin ka sa isang albularyo. Albularyo? Aba, pangalawang tao na kayo nagsabi sa akin yan pero hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Maraming mga bagay ang hindi na ipapaliwanag ng siyensya, pero nalulunasan naming mga albularyo. Albularyo po kayo?
Oo, at kaya kong alamin kung ano o sino ang pinagmulan ng karamdaman mong yan. Yun ay kung bukas sa loob mong magpatingin sa akin. Salamat na lang po, pero magaling na doktor si Papa. Hindi namin kailangan ng kung sino mang manggagamot. Walang problema kung yan ang pasya mo. Pero baka sakaling magbago ang isip mo, hanapin mo na lamang ako sa address na ito. Iniabot ng matanda ang kapirasong papel kay Felix na tinanggap naman niya bago siya nito iniwan. Albularyo, albularyo. Alam ko naman pera lang din ang habol nyo. Doon kayo nabubuhay. Sa panluloko ng ibang tao. Mabilis na itinapon ni Felix ang papel sa basurahang nasa gilid ng pintuan. Habang lumalalim ang gabi, sumisidhi ang pagkirot sa lieg ng binata. Napapadaing siya, napapaiyak sa tuwing umaatake ang hapdi at kirot noon. Idagdag pa ang nararamdaman niyang tila kinakalikot ng husto ang maliit na butas na nasa gitna ng kanyang sugatang leeg. Kahit namimilipit sa sakit, pinagmasdan niya pa rin ang kanyang leeg gamit ang kanyang hawak na salamin. Dahil doon, nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Nasilayan niya ang pagbulwak ng malinaw-linaw na likido mula sa maliit na butas na yun. Umalingasaw pa ang napakasangsang na amoy noon. Kahit nanginginig, pilit na kinuha ni Felix ang malinis na puting tela at ipinahid sa lumalabas na likido. Tiniis niya ang hapdi sa nalalapatan nitong sugat. Nang suriin niyang mabuti ang puting tela, napansin niya ang maliliit na balahibo na humalo sa pinahid na likido. Pinong-pinong mga balahibo. Sumagi sa isip niya ang mga naisukang balahibo noon at doon niya napagtanto na magkatulad nga ang mga yon. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Naguguluhan ang kanyang isip kung bakit may lumalabas na pinong balahibo mula sa loob ng kanyang katawan. Binagabag siya ng tagpong yon buong magdamag, napuyat siya at mas lalo ng hina pagsapit ng umaga. Felix, dun ka nga sa kwarto mo. Nasusuka na ako sa amoy mo, ha? Nakakadiri. Ma, pwede niyo bang linisin ang sugat ko? Ano ka? Sinuswerte? Hindi mo ba alam, malas para sa isang negosyante ang paghawak sa mga bagay na naghahatid ng mga negatibong enerhiya. Doon ka sa tatay mo. Naglalambing lang naman ako, ma. Saka ngayon lang naman ako humingi ng pabor sa inyo. Tigilan mo nga ako. Sige na, ma. Para ngayon lang naman eh. Hindi ka ba nakakaintindi? O gusto mong ipaintindi ko sa'yo? Mamalasin ako pag hinawakan kita dahil amoy nabubulok ka na. Bakit, ma? Nun bang mabango pa ako at malusog? Ni minsan ba nahawakan niyo ako? Hindi rin naman, di ba? Hindi niyo nga ako nakikita eh. Kasi para sa inyo, negosyo lang ang mahalaga. Walang ibang mahalaga kundi pera. Buti pa si Papa kahit papano may malasakit sa akin. Hoy, wag mo nga akong sinusumbatan ng ganyan, ha? Baka nakakalimutan mong nabubuhay ka dahil sa pera ko. At wag mo akong ikumpara sa ama mo. Magkaiba kami. Anong kaguluhan nito? Kausapin mo nga yung anak mo, Danny. Masyado nang tumatalim ang tapas ng dila. Magsorry ka sa mama mo, Felix. Hindi na naituloy pa ng binata ang nais sana niyang sabihin nang makaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Hanggang sa pakiramdam niya ay may unti-unti nang sumasakal sa kanya. Napapahiyaw na siya sa sobrang sakit dulot ng tila pagpiga sa kanyang leeg. Ang maputla niyang balat sa muka ay biglang nangitim na animoy barado ang daluyan ng kanyang dugo. Habang sa kanyang leeg ay nabalot ng pulang likido ang bendang nakalagay doon. Felix, ayos ka lang ba? Hindi ako makahinga. Chin, alalayan mo ko. Dadalhin natin si Felix sa ospital. Dali! Ano? Bakit mo pa ako isasama? Siyempre, ikaw ang mama niya.
Wala ka na ba talagang pakialam sa anak natin, ha? Hindi ko siya anak, Danny. Alam mo yan. Kaya wag mo akong pilitin na maging magulang sa kanya. Chin! Kahit nahihirapan at namimilipit sa sakit, ang mga katagang binitawan ni Chin ay umalingaw-ngaw sa loob ng tainga ni Felix. Hindi na niya narinig pa ang sagutan ng dalawa dahil tumulo na ang kanyang mga luha. Nabingi na siya at ang tanging tumatak sa kanya ay ang binitiwang salita ng ina. Napakasakit na marinig ang katotohanan. Ang matagal na niyang tinatanong sa sarili ay nabigyan na ng kasagutan. Kaya pala walang pakialam si Chin sa kanya dahil hindi niya ito tunay na ina. Subalit ang isiping yon ay nawaglit nang tuluyan na siyang nawalan ng malay sa loob ng sasakyan. Mula sa mahimbing na pagkakatulog, nagising si Felix sa isang napakadilim na lugar. Wala siyang maaninag na kahit na anong liwanag. Masikip sa kanyang kinaroroonan, halos hindi siya makagalaw. Hanggang sa biglang nagbukas ang kahon na kanyang kinalalagyan at tumambad sa kanyang harapan ang isang malaking salamin na nakalutang sa ere. Doon ay nasilayan niya ang sarili. Nakasuot pala siya ng disenteng damit, ngunit pinaglalaruan ng mga naglalakihang uod ang kanyang leeg. At sa isang iglap lang, biglang bumukas ang butas sa gitna ng kanyang malaking sugat. Iniluwa noon ang isang mabalahibong higad na malusog at buhay na buhay. Sobrang nangilabot si Felix. Nagpakawala siya ng ubod lakas na pagsigaw. Biglang nabasag ang salamin at tumilapon ang mga bubog na yon sa kanya. Hanggang sa ang buo niyang katawan ay biglang nabalot ng lupa, habang nakadagan sa kanya ang basag-basag na salamin na tila baluti. Muli siyang sumigaw dulot ng takot, hilakbot at pangingilabot. At bumulaga sa kanya ang nakangisi na si Lola Martina. May hawak itong bilog na bagay na hinihipan at binubulungan. Parang totoo yung panaginip ko. Ang lola yun ni Ricky. Ang lola ni Ricky. Sinong Ricky? Papa, lagi ko napapanaginipan ng lola ni Ricky. Mayroon siyang ginagawa sa akin. Huwag mong sabihin, binabarang ka. Mama, nandito kayo? Gumapang ang tuwa sa puso ni Felix nang masilayan ang ina. Ngunit nang maalala niya ang sinabi nito, biglang tumulo ang kanyang luha mula sa mga mata. Sino po ang totoo kong ina? Nasaan po siya? Anak, saka na natin yan pag-usapan. Tingnan mo, hindi makabubuti sa iyo ang... Sige na po, gusto ko malaman ang totoo. Sige, ako na magsasabi sa iyo. Pero kailangan ka muna nating mapatingnan sa albularyo, Felix. Mukhang masama ang lagay mo. Kailan pa kayo nagkaroon ng pakialam sa akin, Ma? Bakit ang bait niyo ngayon? Dahil ba sa nalaman ko ang totoo kaya bumabawi kayo? Tanggap ko na, Ma. Tanggap ko nang hindi mo ko kaya mahalin dahil hindi mo naman talaga ako kadugo. Pwede ba? Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano, Felix. Tingnan mo at dumudugo yung sugat mo. Hindi na nakipagtalo pa ang binata. Sinulit na lamang niya ang pagkakataon na makasama ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon ay inasikaso siya ni Chin, binigyan ng oras at inalagaan. Ilang araw matapos makalabas sa ospital, nagtungo sila sa matandang lalaking nagpakilala sa kanya bilang albularyo. Mabuti na lamang at nakalagay sa record ni Danny ang address ng matanda. Nung una kitang makita sa ganyang kalagayan, naramdaman ko ng pinaglalaruan ka ng isang mambabarang. Mambabarang? Oo,
ang mga mambabarang ay gumagamit ng mga insekto sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungang itim. Pinapapasok nila ang mga insekto sa loob ng katawan ng kanilang biktima. Doon ay tila maghuhukay ang nasabing insekto at mamamahay. Yung iba nagpaparami, yung iba naman nagpapakalusog lang. Unti-unti nitong hihigupin ang lakas ng biktima hanggang sa manghina at bumigay na ang katawan. Malalaman ba natin kung sino nagpapasakit sa anak namin? Sa ngayon ay hindi ko pa masasabi yan. Pero mukhang may nakuhang gamit ang mambabarang mula sa anak mo, Doc Danny. Yun ang ginamit niya para may magsilbing koneksyon sa kanilang dalawa. Kung ganoon, maaaring kilala lang namin ang sinasabi mo, mambabarang. Ganoon na nga. Isipin nyo kung sino ang nakaalitan ninyo. Ang lola ni Ricky. Siya lang naman ang laging laman ng panaginip ko eh. Papatay niya daw ako at isasama sa impyerno. Sino ba kasi ang Ricky na yan? Siya yung nalumpo dahil sa hazing ng fraternity nitong si Felix. Naabsuelto na yung isinampa nilang kaso laban sa mga miyembro dahil binayaran ko ng malaki ang may hawak ng kaso. At para hindi na magsalita pa ang pamunuan ng university, nag-donate ako ng malaking halaga para sa naisipan nilang bagong project. Bakit hindi ko alam to? Paano mo naman malalaman? Abala ka sa negosyo mo. Ibig sabihin, ang lola niya mambabarang? Baka naman hindi niyo binigyan ng abuloy kaya naghihiganti. Dapat pinakain niyo na lang ng pera. Ayaw nilang tanggapin, ma. Hustisya ang hanap nila. Gusto nila akong makulong. Sa mga narinig, nag-iba ang ekspresyon ng muka ng matandang albularyo. Kung ganon, mukhang ang kakilala nyo may kagagawan yan. Ang payo ko lang, makiusap kayo sa kanya para itigil na ang ginagawa niya. Humingi kayo ng paumanhin kung maaari. Hindi na nagbigay ng panlunas ang albularyo dahil nagdalawang isip ito kung tutulong ba siya o hindi. Dahil nalaman niya na ang tunay na ugali ng hinahangaan niyang doktor at hindi siya pumapabor doon. Samantala, mula sa nakabukas na bintana natanaw ni Mary Ann ang mamahaling sasakyan. Pumarada yun sa harap ng kanilang bakuran. Tao po! Tao po! May kailangan po ba sila? Dito po ba nakatira si Ricky? Opo, ako po ang nanay niya. Anong kailangan nila? Nandyan po ba ang nanay ninyo? Si Nanay Martina? Bakit ho? Maaari ko po ba siyang makausap? Sige po. Hintayin niyo na lamang po muna. May binili pa kasi sa tindahan. Pumasok ho muna kayo. Iginala ni Danny ang paningin sa loob ng bahay. Maaliwalas naman yun at hindi ka babakasan ng kung anong imahe o nakakatakot na rebulto. Ngunit may isang lumang larawan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Kilala mo bang babaeng ito? Ako yan. Nung hindi pa ako nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ha? Kung ganun, kilala mo si Monching Soledad? Namilog ang mga mata ni Mary Ann nang banggitin ng lalaki ang pangalan ng dati niyang asawa. Asawa ko siya dati. Bakit ho? Ikaw nga. Alam mo, matagal na kitang hinahanap. Mary Ann ang pangalan mo, hindi ba? Oo. Ay, naku po, Diyos ko. Bakit sa ganitong pagkakataon pa tayo pinagtagpo? Sir, hindi ko kayo maintindihan. Mary Ann, nasa aking pangangalaga ang iyong anak. Bago mamatay si Monching, inihabili niya sa akin ang anak ninyo. Sa tulong ng mga koneksyon ko, naging legal kong anak si Felix. Ang walang hiya. Nagawa niya pang ipamigay ang anak ko matapos niya ako ipagpalit sa iba. Walang ibang babae ang asawa mo, Mary Ann. Sinabi niya ang lahat sa akin. Dahil sa pagmamahal niya sa inyo, nagawa niyang ilihim ang sakit niyang kanser. Gumawa siya ng sulat at sinabing sumama na siya sa iba. Pero ang totoo, mas pinili niya lamang mamatay na hindi niyo nalalaman.
At para hindi ka na mahirapan, dinala niya si Felix sa akin. Dahil alam niya mabibigyan namin ng asawa ko ng magandang buhay ang panganay na anak ninyo. Dahil sa kanyang mga narinig, nanginig ang buong katawan ni Mary Ann. Hindi niya akalain na magagawa yon ng kanyang asawa. Nagimbal siya sa kanyang mga natuklasan. Tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata at saglit siyang natulala. Sakto naman ang pagdating ni Lola Martina. Oh, Mary Ann, may bisita pala tayo. Magandang araw po. Ako po ang papa ni Felix. Anong ginagawa mo rito? Naparito po ako hindi para manggulo, kundi para makipagkasundo. Alam kong may nagawang kasalanan ng anak ko sa apo ninyo, pero sana po ay mapatawad niyo na siya. Tawad? Ibinibigay ko lang ang aking kapatawaran sa mga taong sinserong humihingi niyan, sa mga taong karapat-dapat. Kaya nga po, naririto ko sa harapan ninyo para humingi ng tawad. Nagkamali po ang anak ko pero sana'y maintindihan ninyo na parte ng proseso sa kapatiran ng pisikal na pananakit sa kanilang mga aplikante. Nauunawaan ko naman yan. Ang hindi ko lamang maintindihan ay kung bakit pinapanigan pa rin kayo ng batas, gayong mali naman talaga kayo. Wala akong ibang nakikita kundi mga mukha lamang kayong pera. Nakikiusap po ako. Sana'y bigyan niyo ang anak ko ng pagkakataong mabuhay na normal. Bakit? Binigyan niyo ba ng normal na buhay ang aking apo? Ni hindi niyo nga maibigay ang hustisya sa kanya. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na sa pamamahay ko. Samantala, tahimik na nakaupo si Felix sa loob ng kanyang kwarto nang biglang bumukas ang pintuan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Eto po, masakit pa rin ang... Alam mo bang mahal na mahal ka ng papa mo? Nung iniwan ka niya kay Danny, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang mahalin ka daw namin. Ituring na parang tunay na anak. Kung ganun, ampun niyo lang po pala ako. Hindi rin si Papa ang tunay kong ama. Kaso, hindi ko yun nagawa. Simula kasi nang dumating ka, pakiramdam ko, nawalan na ng atensyon sa akin si Danny. Baby ka pa kasi nun. Mga 1 taon ka pa lamang. Kaya, itinuring kitang kaagaw sa kanya. Nasaan po ang mga tunay kong magulang? Si Monching, yung papa mo, matagal nang namatay. Tapos yung mama mo naman, sa larawan lang namin nakilala. Alam mo nung araw na nagpanik ng husto si Danny dahil sa pagkukulaps mo, nagbanta siyang iiwan daw niya ako oras na may masamang mangyari sa'yo. Doon ko na-realize kung gaano ka kaimportante sa kanya. Kaya naisip kong panahon na rin siguro para baguhin ang pagtrato ko sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Babawi ako sa mga panahong hindi kita naalagaan, Felix. Sabay ngumiti ng matamis ang babae at napayakap na lamang ng mahigpit sa kanya si Felix. Hindi niya lubos akalaing darating pala ang araw na magbabago ang kanyang nakagisnang ina. Ikinuwento ni Felix kung gaano siya naiinggit sa mga kababata na laging nakasuporta ang kanilang mga nanay. Kaya sumiklab ang inggit at lihim na galit niya kay Ricky dahil lagi nitong ibinibida ang mapagmahal at maalaga nitong lola. Idagdag pa ang pagsasakripisyo ng ina nitong nagtatrabaho sa ibang bansa. Naging sandalan niya ang kapatiran dahil doon niya nararamdaman na magkaroon ng kakampi, mga kasangga. Mataas din ang tingin niya sa sarili dahil sa pagbibigay galang ng mga miyembro noon sa kanya. Ang fraternity rin ang naging daan para lihim siyang makapambuli sa mga neophytes. Gamit ang paddle at dahas ay naipaparanas niya sa mga ito ang kanyang galit sa mundo dahil sa kulang ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang mga magulang. Isa na roon si Ricky,
Lihim siyang naiinggit dito kaya sa oras na dumadaan ito sa kanilang initiation, lagi niyang pinagbubuntunan ng galit ang binata sa pamamagitan ng pagpalo at pagpaparanas ng mga pisikal na pananakit. Gusto niyang pasukuin si Ricky, pero sadyang matibay at malakas ang loob nitong matapos ang proseso na dinadaanan para maging ganap na miyembro ng kanilang kapatiran. Sa huling araw ng kanilang initiation, pinahirapan niya si Ricky sa pamamagitan ng pagpapainom dito ng matapang na alak. Alam niyang mahina sa alkohol ang binata, kaya sinagad niya ang pagpapatungga doon. Nang mapansing ng hihina at nahihirapan na si Ricky, nagpakawala siya ng nakakalokong pagngisi, hanggang sa bigla na lang itong nagkolaps at nahulog sa kanilang pinaglagyan. Binuhat niya ang binata at sapilitang dinala sa may hagdanan. Doon ay sadya niya itong binitawan hanggang sa tuluyan ng nahulog sa hagdan. Samantala, sa bahay ni na Mary Ann, patuloy pa rin sa paghingi ng tawad si Danny kay Lola Martina. Wala nang masasakit pa na nakikita ko nga ang apo ko, ngunit hindi man lang namin nakakausap. Buhay nga siya, pero pinatay niyo na ang kinabukasan niya. Saglit na iniwanan ni Lola Martina si Danny at nagtungo sa kwarto ni Ricky. Tulak-tulak ang wheelchair ng binata. Taas noon niyang hinarap si Danny. Tingnan mo ang apo ko. Dahil sa karahasan na sinapit niya, nagkaganito siya. Kaya ko po siyang tulungan. Sa pamamagitan ng mga therapy, may pag-asa pang gumaling ang apo niyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Bawiin niyo na ang barang sa anak ko. Parang awa niyo na. Alam mo palang binabarang ko siya. Pwes, gusto kong malaman mong hindi ko uurungan ang lahat ng mga albularyong hihingan mo ng tulong. Magdurusa si Felix sa mga kawalang hiya niya. Papatayin ko siya. Nay, tama na. Huwag kang makialam, Mary Ann. Nay, apo niyo po si Felix. Anak ko siya. Kapatid siya ni Ricky. Kuya siya ni Ricky. Dugot laman ko ang pinapasakitan niyo gamit ang pambabarang. Ano? Ulitin mo nga ang mga sinabi mo. Ikinuwento ni Danny ang lahat sa matanda, kung paano napunta sa kanya si Felix noong ito ay maliit pa, at kung bakit nagawang maglihim ni Monching sa asawa. Hindi totoo yan. Pinapaikot mo lang kami para bawiin ko ang barang na itinanim ko sa loob ng katawan ng anak mo. Totoo po lahat ng sinasabi ko. Alam kong sa mga oras na ito, alam na rin ni Felix na ampun lamang namin siya. Bakit sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkakilala, sir? Bakit? Ang tadhana na sigurong gumawa ng paraan para makilala ni Felix ang tunay niyang mga kapamilya. At para malaman mong nasa amin ang isa mo pang anak. Nay, nakikiusap ako. Tigilan mo ng pagpapasakit kay Felix. Wala silang nakuhang sagot buhat kay Lola Martina. Sa pag-alis ni Danny sa kanila ay umaasa siyang positibo ang epekto ng mga natuklasan ng bawat isa. Ikinuwento ni Danny kina Felix at Chin ang mga nangyari. Kapwa natigilan ng dalawa nang malaman ang katotohanan. Ibig sabihin, kapatid ko si Ricky? Oo, anak. At nakakaawa ang kanyang kalagayan. Samantala, nanginginig na pinatay ni Lola Martina ang mga nakasinding kandila sa loob ng kanyang silid. Wala sa sariling napahawak siya sa bagay na kinuha niya noon mula kay Felix. Dinampot niya yon at ikinulong sa loob ng kanyang palad. Ginawa niyang kasing hugis niyon ang sugat ni Felix, pabilog at may butas sa gitna, para mas lumakas ang koneksyon niya sa binatang pinapasakitan. Ang bagay na yon ay walang iba
kundi ang butones na nakuha niya mula sa suot nitong polo. Ito na siguro ang huling pagkakataong gagamitin ko ang barang sa isang nilalang. Ang daya naman ng tadhana. Sariling apo ko pa pala ang naging biktima ng aking pambabarang. Subalit kailangan kong tapusin ang ritual. Pasensya ka na, Felix. Ngunit kailangan mo itong maranasan. Sa pagbukas ng palad ni Lola Martina, inilapit niya ang bibig sa butones. Hinipan-hipan kasabay ng pag-oorasyon upang tuluyan ng tapusin ang ritual. Samantala, ang nagtitiis sa kirot na si Felix ay biglang nakaramdam ng pananakit sa kanyang leeg. Parang pinipigayon dahilan ng kanyang paglupasay sa sahig. Diyos ko, Felix! Anong nangyayari sa iyo, anak? Ang sakit! Ang sakit-sakit! Anong gagawin ko? Diyos ko! Ang bendang nakapalibot sa leeg ng binata ay biglang nabasa. Tila binaha ng kung anong likido. Sandali! Tatanggalin ko lang ang nakalagay sa leeg mo, anak! Nanlaki ang mga mata ni Chin nang masilayan ang pagbulwak ng manilaw-nilaw na likido mula sa butas ng sugat ni Felix. Halos mapalundag pa siya sa gulat nang biglang lumabas mula doon ang isang mabalahibong higad. Higad! May lumabas na higad sa sugat mo, Felix! Biglang nangisay ang binata. Tumirik ang kanyang mga mata hanggang sa hindi na siya gumagalaw pa. Sa labis na pag-aalala, isinugod ni Chin si Felix sa ospital. Sa isang madilim na lugar, dinala si Felix ng kanyang panaginip. Masikip at halos hindi na siya makahinga. Ngunit biglang bumukas ang kinaroroonan niyang kahon at tumambad sa kanya ang nakangiting si Lola Martina. Lola, patawarin niyo na po ako. Hindi ko na po uulitin ang pambabastos ko sa inyo. Pangako magbabago na po ako. Pakiusap, pakawalan niyo na po ako rito. Kailangan ko pa po makabawi kay Ricky, sa kapatid ko. Huwag ka mag-alala. Makakabangon ka dyan, Felix. Bumangon ka. Halika. Sa pagbangon ng binata, bumungad sa kanya ang maaliwalas na paligid. Salamat po. Maraming salamat po, Lola. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nasilayan ni Felix ang kanyang mga nakagisnang magulang. Nagugutom po ako. Felix, salamat naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo, ha? Maayos na po, Papa. Hindi na ba kumikirot ang leeg mo, anak? Hindi na po, Mama.